Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development. Narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang maganda at pagpalang umaga ho sa ating lahat at welcome once again sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ang housing arm ng BARM. Ngayon ho ay araw na naman ng Huwebes, kaya tayo ho ay magkakasama-sama muli para sa ating isang oras na pamamahayag at pagbibigay impormasyon patungkol ho sa mga ginawang implementasyon, mga aktibidades at mga programang isinasakatuparan ng MHSD dito sa rehiyong Bangsamoro. Ngayon ho ay ika-4 sa buwan ng Enero taong 2024 na ho. Sa aming rundown, 2023 pa rin. Hindi makaget over sa atin. Yan, hindi niya gina-check. Okay, dahil marami hong memorya ang nagawa sa taong 2023 sa loob ho ng Ministry of Human Settlements and Development in service of the Bangsamoro. At yan ho ang ginagawa natin para sa pagpapaunlad ng pananahanang pantao, human settlement dito ho sa ating rehiyong Bangsamoro. At syempre ngayon din ho ay ika-21 sa buwan ng Jumadal Akhir 1445 sa ating Hijri calendar. At ang episode natin ngayon ay ang 151st na episode ng ating programang MHS Delivers. At syempre, kapag tayo ho ay namamahayag, kung yung last episode natin, nagkakasama-sama ang ating mga kabalay rito, ang ating mga homecasters. Para sa last episode, eto naman ho ang ating kauna-unahang episode para ho sa taong 2024. At dapat, umpisahan natin na napakabuti para ho mas mabuti pa ang mga susunod na episode ng ating programa. At ito ho, yes, ay pagbibigay serbisyo ho sa ating kapwa Bangsamoro, kapwa Pilipino dito sa bansang Pilipinas. Okay? At ngayon ho, ang ating mga kasamahan, ang ating mga kabalay na naririto sa station ay handa na hong bumati sa ating lahat. Ngayon, bagong taong 2024, kamusta kaya ang vibes sa dalawang ito? Umpisahan natin sa bandang kanan. Nariyan ang ating kabalay na si Ria, ang ating kapwa homecaster. Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At isang makatahanang umaga po muli sa ating mga kabalay na nakikinig sa radyo at nanonood ng ating live stream. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Juwayriya bin Emran Muhammad. At isa pong, inshallah, isang magandang 2024 ulit. Another 50 episodes together. Inshallah. We're hoping for that. We're hoping and praying. Isang makatahanang umaga, sabi ng ating kabalay. At pag sinabi nating makatahanan, full of love, full of compassion. Yan ho ang pagkakaiba ng Akala ko ulan na.
na house at home. Yan. Sabi nga ng ating minister, palagi, tayo ang gagawa ng bahay at gagawin nilang tahanan. Yung mga bahay na yon para sa kanilang bawat pamilya. Turning a house into a home. Okay? So mula sa ating kanan, tayo ay dumako naman sa ating kaliwa. Naririyan ang ating kabalay at kapwa homecaster rin na si kabalay na Hamsi. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ma'am Sally, and good morning po. At magandang umaga din po sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin nakatutok sa ating programa. And welcome po sa aming unang episodyo ng MHS Delivers sa taong 2024. At isang oras na naman po tayo magsasama-sama para sa isang makabuluhang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministry. Ako po ang nilingkod Bangsamoro, Sari Pala. Aha! Tingnan nyo, napakagandang pagbati mula sa ating mga kabalay rito at mga kapwa homecasters. At nasa kabilang dako, sa kabilang kwarto, sa ating technical side, nandiyan ang ating mga kabalay na si Almansor Ugaw. Kompleto, no? Samantalang kayo, first name lang, no? Tsaka palayaw lang. Si Almansor, si Dato Nohaz Daud, at sino yung kasama nila? Si kanina na nag-selfie pa? Hisham, ayan. And of course, si kabalay na Archie. Ayan. Ang namamahala sa ating technical side. Dito ho, kasi live na live pa rin ho tayo sa DXMS Radio Bida, 882 kHz sa inyong mga pihitan. At syempre, live din po tayo sa ating Facebook page, ang official Facebook page ng MHSD, Ministry of Human Settlements and Development, BARM. Ayan. Sana ho ay naka-like na kayo sa ating page, naka-follow na ho kayo. At good luck sa ating mga kasamahan sa MHSD ngayon sa regional office na ginagawa ho yung kanilang pagpupulong para sa nalalapit nating meron tayong gagawing Foundation Day, no? Kabalay na Ria. Inshallah. Inshallah sa buong BARM at yung ating assessment na gagawin, inshallah. Okay, ngayong buwan ng Enero ho lahat ang mga aktibidad na yun. Napaka-importante po mga aktibidad ang mangyayari sa buwan ng Enero. Okay, at ngayon ho, atin na bang kasama yung ating opening salvo, ang ating guest speaker ngayong unang episode mismo ng ating MHS Delivers radio program. Dako, napakasaya natin dahil despite the busyness ng ating mismong ang ating pinaka-leader sa Ministry of Human Settlements and Development ay talaga ho nagawa pa rin ho ng samahan tayo sa ating pinakaunang episode ng MHS Delivers ngayong taong 2024. Maaari na ba nating marinig ang pagbati mula sa ating Ria? Sino ba ang ating guest speaker ngayong episode na ito? Ang ating guest speaker sa episode na ito ay walang iba kundi ang ating minister ng Ministry of Human Settlements and Development. Sunod-sunod po ang mga Zoom meetings niya ngayon. I think kakagaling niya rin sa isang activity with the Supreme Court ng Philippines by the National Commission on Muslim Filipinos. So, sunod-sunod po ang kanyang aktibidades. Pero binigyan niya pa rin ng oras ang ating first episode ng MHS Delivers Radio program. Welcoming in our Minister, Attorney Hamid Aminuddin D. Bara. Assalamualaikum, sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yan, sir. Kamusta po kayo ngayong araw? Alhamdulillah, busy. Just finished my lecture with NCMF, Region 10, Enduro. Okay. Sa Sharia training nila. Masya Allah. Sir, hindi halatang busy kayo ngayong araw na ito. Maliwalas po yung ating minister ngayong umagang ito. Sir, mamaya-maya ho, babalikan po namin kayo para sa ating MHS Discusses. Okay. Kung saan pag-uusapan natin ang naging makabuluhang epekto ng ating
MHSD study tour sa bansang Malaysia. Okay, sir? Maraming salamat ho. Please stay with us. Tapusin lang ho namin ang preliminaries ng aming episode ngayong araw. Okay, so babalikan po natin ang ating minister mamaya-maya pagkatapos ho ng ating balitaan ng ating IPH at ng ating HSF. Pagkaraan lamang nitong ating napakamakabuluhang paalala para ho sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programa. Kabalay na Almansor, please take it away. Make up ko doon na picture. Nais mo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan, lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad, empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya, o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ng Minister Minnie Diba at sa suporta ng Chief Minister Awad Balao Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan, katulad ng mga kanilang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato din Siswat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Dato din Siswat ay layunin ng Ministry pagpapatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang siyang requirements na kinakailangan ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, fill out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation. Notarize. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSB Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Yes, MHS delivers at yan ho ang isa ho sa ating mga banner programs dito ho sa Rehiyong Bangsamoro, ang ating housing loan program na hopefully ngayong taon ay atin na hong may sasakatuparan para ho sa mga pamilyang may low income, no? Kabalay na Ria at kabalay na Hamsari na hindi pa ho kaya magpatayo ng kanilang sariling bahay. Ito ho ang programa para sa inyo para ho magkaroon ng disente at konkretong bahay ang bawat pamilyang Bangsamoro. Yan ay aside from our resettlement housing program. Ayan. At ngayon ho, atin ang tunghayan ang ating mga balita ngayong 151st episode ng ating programang MHS Delivers. Ang ating headlines ngayong araw. Mga opisyales at mga technical na kawani ng MHSD aktibong nakibahagi sa Cross-Border Human Settlement Study Tour sa Malaysia. Ikalawa at ang huli sa ating headline, si MHSD tinapos ang taong 2023 sa pagbabahagi ng ikasampung training center sa benepisyaryo. Sa detalye ng ating unang balita, narito si Kabalay na Ria. Matapos ang serya ng pangangalap ng paraan, paghahanda at pakikipag-ugnayan, naging matagumpay at makabuluhan ang isinagawang pang-edukasyong paglalakbay ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM sa bansang Malaysia noong ika-21 hanggang ika-26 ng Disyembre 2023.
Ang isang linggong aktibidad ay may titulong Cross-Border Observatory Learning Enhancing BARM Human Settlements Development through Study Tour in Malaysia na nagmula sa konsepto at naisakatuparan sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin Dibara. Layunin ng study tour na mapag-aralan ng urban planning, pabahay at mga estratehiya para sa sustainable human settlement development ng Malaysia. Pasiglahin at pagtibayin ang cross-border network at pakikipagtulungan sa pagitan ng MHSD at mga nauugnayan na institusyon sa bansa kabilang ang mga universidad. At tukuyin ang mga may papatupad na estratehiya na maaring iakma sa natatanging konteksto ng Bangsamoro. Nakipagpulong at natuto ang buong delegasyon ng MHSD sa mga opisyales ng Ministry of Local Government Development, Putrajaya Federal Government Administrative Center, Kazana Research Institute, University Putra Malaysia at Philippine Embassy in Malaysia. Malugod na tinanggap ng Embahada ng Pilipinas sa Malaysia sa pangunguna ni Ambassador Designate Maria Angela Ponce ang pangkat mula sa MHSD noong ika-26 ng Disyembre 2023. Binati ni Ambassador Designate Ponce si Minister Bara para sa kanyang kontribusyon sa peace processes sa Mindanao at sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro na mamarkahan ang ika-10 anibersaryo nito ngayong taong 2024. Kasabay ng ika-60 anibersaryo ng diplomatikong relasyon sa Malaysia. Ipinahayag din niya ang suporta ng Embahada sa mga inisyatiba ng BARM at ng iba't ibang ahensya nito sa pagpapahusay ng kanilang mga teknikal na kakayahan at pagbuo ng kadalubhasaan upang mas mahusay na maisagawa ang kanilang mandato. Ibinahagi naman ni Minister Bara na ang Housing and Human Settlements ay bagong mandato na binigay sa BARM sa ilalim ng CAB at sa Republic Act No. 11054 o ang Bangsamoro Organic Law na hindi hayagang binigay sa dating Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dahil dito, ang MHSD ay isa umanong bagong ministeryo na walang katapat sa dating pamahalaan ng ARM. Maliban sa mga nabanggit na ahensya, nagsagawa rin ng site visit ang pangkat sa PP Sentul Murni, isang federal housing project na pinamamahalaan ng Housing Management Division of the National Housing Department of Malaysia. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay, ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Joeria bint Emran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat, Kabalay na Ria, sa detalye ng ating unang balita. Samantala, MHSD tinapos ang taong 2023 sa pagbahagi ng ika-10 training center sa benepisyaryo. Kinumpleto ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM ang taong 2023 sa pamamagitan ng turnover ceremony ng 2-story multipurpose training center sa Purok Malipayon 2 Islamic Center, Lupon, Davao Oriental noong Disyembre 31. Ang aktibidad kung saan tampok ang ribbon cutting, mga makabuluhang mensahe at MOA signing ay pinangunahan ni MHSD Bangsamoro Director General o BDG Ismail Ibrahim at Member of the Parliament o MP Honorable Hussein Munoz na naglaan ng pondo para sa konstruksyon sa ilalim ng kanyang Transitional Development Impact Fund o TDIF 2021. Ang Memorandum of Agreement o MOA ay nilagdaan ni na MP Munoz at Ustads Roji Papakan, Officer in Charge ng Kaunlaran at Gabay o Kagan Davao Incorporated at kumatawan sa mga benepisyaryo. Tinawag ni MP Munoz bilang Bangsamoro Training Center ang gusali na inilarawan naman ni BDG Ibrahim bilang isa sa mga pangunahing proyekto ng MHSD sa labas ng teritoryo ng BARM. Ang MHSD sa ngayon ay nagpapatupad ng mga proyekto para sa 50 pabahay at isang training center sa ilalim ng Special Development Fund o SDF 2020. Isa pang training center na pinondohan sa ilalim ng TDIF 2021 na natapos na ang konstruksyon
2 training center sa ilalim ng TDIF 2022 na pinatatayo pa at 2 pa sa ilalim ng TDIF 2023 na nasa ilalim ng procurement. Lahat ay matatagpuan sa iba't ibang lugar sa labas ng BARM. Ang paglagda ay nagpahiwatig ng pagpasa ng responsibilidad na sumasalamin sa aming hindi natitinag na pagtitiwala sa pangangasiwa ng benepisyaryo. Wika ni MP Munoz. Pinasalamatan din niya ang MHSD sa pagsisikap na gawing posible ang nasabing gusali sa loob ng timeline nito. Ang mga kinatawan ng MHSD na sumaksi sa seremonya ay sina Salem Dimuna, REA, Director 2 for Operations and Management Services, Engineer Zainuddin Buwisan, Chief ng Planning and Design Division, iba pang mga kawani ng MHSD, opisyal at empleyado sa ilalim ng office ni MP Munoz, Kagan Davao Incorporated, local government units o LGUs, at mga residente sa lugar. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah nag-uulat. At yan ho ang bumubuo sa ating mga balita ngayong araw ng Huwebes, January 4, 2023 and the 21st of Jumadal Akhir, 1445 for our 151st episode ng ating programang MHS Delivers. Tayo ho ay magbabalik, kami ho ay magbabalik pagkaraan lamang ng ating maikli subalit napakamakabuluhang paalaala at next po rito ay ang ating IPH at ang ating HSF. Pagkaraan lamang nitong ating maikling paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS Delivers. Yes, MHS Delivers. Ayan ang ating banayad na musika ho para maging background ng ating susunod na segment ng ating programang MHS Delivers. Ayan, ano nga ba ito? Yan ay ang ating ano nga ba? IPH, ang ating IPH without O. Naku naman, unang araw. Ika-4 na araw pa lang ng taon. Okay. Ano lang ata yung mali dyan sa program natin, Manatisan? Yes, parang dumidiretso na ako dahil excited ako sa ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Sige, para ho makamaximize tayo ng ating oras, narito na ho ang ating kabalay na si Rhea para ihatid sa atin ang ating makabuluhang trivia under our IPH segment ngayong episode natin. Kabalay na Rhea, ano ba ang baon mong trivia ngayon? Dahil nanggaling po sa Malaysia ang ating mga kabalay na top management na marami silang natutunan pero mostly modernized ata yung mga bahay na nabisita ninyo sa Malaysia sa kanilang housing projects. Actually, yes, mostly high-rise. And itong nakalipas sinusubukan ng MHSD i-incorporate ang cultural
diversity ng ating mga Kabangsamoro at i-integrate ang kanilang mga kanilang culture sa ating mga housing. So hindi lahat ng housing projects natin is modern. May sinusubukan ng ating PDD sa kanilang design na ma-incorporate base sa kung ano ang gusto ng mga beneficiaries makita sa kanilang mga pabahay. Ano ang kailangan nila, yes. Anong kailangan nila based doon sa culture na pinapractice nila. And with that, tingnan natin anong posibleng cultural diversity na makikita sa Malaysia, which is actually isa sa mga tinatawag na Malay houses or tingnan natin tamang pag-pronounce ko dito, Rumah Melayu. So ang Malay houses na ito is basically parang ang bahay kubo sa atin. So gawa siya sa bamboo or timber or kahoy, pero imbis na gamitan ng mga, let's say, anong nails sa pako, imbis na gamitan ng pako, meron actual na mga butas or mga grooves yung timber, yung kahoy pati bamboo, para kumbaga parang mga puzzle pieces na sila, or yung kahoy mismo ang gina-insert sa isa't isa para mag-fit sila. Nako, parang nakita ko yan. Kabalay na rin. Sige. Yes, so this is very traditional. This is very old school, kumbaga. Kasi it was... Pero matibay. Matibay. Kasi long-lasting siya in the sense na sumusurvive pa rin yung use niya, yung pag-construct sa kanya, kasi ang pag-design sa kanya, original na pag-design sa kanya is before the time na may available in affluent ang bakal, ang mga pako na at mga ano yun, bakbak? Martilyo sa ating panahon ngayon. So, as hindi gaya ng ating mga roofs ng bahay kubo, kahoy at bamboo ang ginagamit nila sa kanilang mga atep sa Malay houses. Usually on stilts pa rin siya at meron silang hagdan paakyat sa bahay. That's right. Uso maglagay ng decorations at maraming butas yung bahay para sa ventilasyon. Kailangan yan. Yes. For health purposes. Ang ventilation, okay. Yes. So, usually meron silang mga veranda, meron silang living room at meron silang bedroom ang mga bahay na ito. Yeah. At kung if ever makabisita kayo at makita ang mga bahay na to, meron din modern version sa kanya. May makita kayong mga either gawa sa kahoy or gawa na ngayon sa simento na gumagamit na ngayon ng mga bakal na parts sa bahay nila na ini-incorporate pa rin yung design na yun. Nasa stilts pa rin siya, may hagdan pa rin paakyat at meron pa rin multi-layered na roof. Yeah. Hindi gaya ng isang side lang yung roof. Merong usually mga either 3 or 4 slanting or 2 slanting na roofs na ginagamit. Traditional pa rin siya. May iba't ibang tawag sa kanya. Either Rumah Langkang or Rumah Lontik. Rumah Lipat Kajang or Sarawak. Magandang pronunciation ni Ria. Is it? Yo, let's go. I'm trying. Okay. Rumah Limas. Pasado na ba ako mag-Malaysia next time? Pwede na. Meron din Istana Kenangan at Brunean Malay houses. So, may iba't ibang version sila. Pero basically, ang makita ninyong pagkakapareho nila is yung multi-slanting na roofs, atip, naka-stilt sila at merong hagdan paakyat sa pintuan. Okay, so yun yung basically, no? Yes po. Yung Malay house. Okay. So there you go. Napakagaling naman ang ating IPH ngayong araw na ito. Actually, nai-imagine ko yan doon sa aming pinuntahan na architectural studio. Baka makwento ng ating guest speaker ngayon kung saan ang ginagamit nila pa rin is timber, kahoy. At napakaganda ng itsura at matibay rin yung ganong klaseng bahay, no? Sige, mamaya pag-uusapan natin pa itong ating mga natutunan sa ating naging study tour in Malaysia, kaya nga nagkaroon tayo ng ganong klaseng IPH ngayong episode natin. Thank you so much, Kabalay na Ria. Pwede rin kayong mag-react sa ating comments section. Ayan na yung ating mga kabalay sa ating comments ngayon na nagbigay ng kanilang mensahe. Baka mamaya magbigay yung director ng MHSD Basilan ng kanyang mga takeaways, inshallah. So ngayon naman mula sa ating IPH without an O na binigay ng ating kabalay na si Ria, tayo naman ay dumako sa ating HSF para naman sa ating kalusugan at kaligtasan. Nariyan ang ating kabalay na si Hamsari para ibigay sa atin ang mga tips. Kabalay na Hamsari, please take it away. Yes, so Hamsari, at para po sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is Your Greatest Wealth.
Ating po pag-uusapan ngayong unang episode ng taong 2024, ang New Year's Health Resolution for Healthiest Year. Ang simula ng isang bagong taon ay isa sa magandang panahon upang gumawa ng mga malulusog na pamumuhay, kabilang sa pinakasikat na resolusyon sa bagong taon ay pagkuha ng mas maraming ehersisyo, pagbaba ng timbang, at pagkain ng mga malulusog na dieta, bagamat malimit lamang ang mga porsyento lamang ng mga tao ang aktual na nagpapanatili ng kanilang resolusyon at hindi natutupad. So narito, araw lang. Yes, so Ma'am Sally, at narito ang mga hakbang upang maaari mong gawin upang maging mas malusog sa kasalukuyang taon at makamit ang inyong resolution. Una, pagbabawas ng timbang or pagpapanatili ng malusog na pangangatawan. Ang pagbabawas ng timbang ay di lamang sa ang pisikal na pangangatawan na nakakabenepisyo nito, kundi maaaring makatulong ito sa pagbaba ng inyong mga panganib ng mga malalang kondisyon sa kalusugan tulad ng sakit sa puso, diabetes at mataas na presyon ng dugo. That's right. Pangalawa, balancing nutrisyon, tumutok sa pagpapanatili ng balanse at masustansyang dieta. Dagdagan ng inyong pagkain ng mga prutas, gulay at walang tabang protina at mga limitahan ang mga proseso or mga processed food at matatamis na mga pagkain, labis na pagkakape. At pangatlo, manatiling hydrated, gumawa ng mga isang resolusyon na uminom ng sapat at dami ng tubig araw-araw. Ang pagpapanatili ng hydrated sa ating mga katawan mahalaga sa iba't ibang mga funksyon ng ating mga katawan at maaaring mag-ambag ng mas magandang balat, panunaw at pangkalahatang kalusugan. Pangapat, sapat na tulog. Unahin ang pagkuha ng sapat ng tulog or kalidad ng pagtulog bawat gabi. Layunin sa ating pagtulog ay 7 hanggat 8 oras na pagtulog upang suportahan ang ating physical at mental health. Ma'am Sally. Panglima, stress management, isamang aktibidad na nakakabawas ng stress sa inyong gawain tulad ng pagmumuni-muni at pag-iisip-isip, mga pagsasanay sa malalim na paghinga, yoga, or paggugol sa oras sa mga bagay na nakakawala ng stress. Ang iba't ibang tao ay may iba't ibang stress management kung paano nila nare-release ito. So, wag po natin kalimutan na mag-release ng ating mga stress. Totoo yan. At ang pang-anim, regular na pagsusuri sa kalusugan. Pag-schedule at dumalo sa mga regular na check-up sa kalusugan, screening at pagbabakuna ang maagang pagtuklas sa mga issues sa kalusugan at maaaring umantong sa mas epektibo at paggamot at maiwasan at maagapan ng mga sakit na hindi dapat. Ang pangpito at panghuli, ito ang mga hindi malulusog na gawi, gumawa ng resolution na uminto sa paninigarilyo, bawasan ng pag-inom ng mga alak o bawasan ng iba pang mga hindi malusog na gawi tulad ng maaaring negatibong makaapekto sa ating pangkalatang kalusugan. Tandaan, ang susi sa matagumpay na resolusyon ay nagsisimula sa maliit na hakbang, maging pare-pareho at iakma ang inyong mga layunin tulad ng kinakailangan kumonsulta sa mga profesional na pangangalagang pangkalusugan bago gumawa ng mga makabuluhang pagbabago sa ating mga kalusugan, lalo na kung mayroon kang pinagbabatayan ng kondisyon sa ating mga kalusugan. At yan po ating maikling segmentong Health and Safety First. Best health is your greatest health. Wealth. Ako po ang nilingkod bang sa Moram Sari Pala. Great start of the new year. Maraming salamat, Kabalay na Hamsi, sa ating HSF. Yun yung mga tips. Naku, napakahalaga mga tips yun na kapag in-apply ho natin, sinagawa natin, ay talaga naman hong makapagbibigay ng napakaraming benepisyo sa ating kalusugan at ating kaligtasan. Yung pagpapanatili ng ating hydration, no? Yes, kailangan palagi tayong hydrated. Lahat ho ng mga proseso sa ating katawan ay nakakatulong po yun according to Kabalay na Hamsari. At yung ating stress management, kailangan epektibo ho yan na talagang it works for us, no, individually, Kabalay na Ria, no? Dahil remember, ang stress na yan ay nakaka-create, nakaka-contribute sa pagkakasakit natin. Pag-develop ng mga iba't ibang sakit. At yung tulog, huwag kalimutan. Sabi nga ng aking na-research, yung tulog no sa gabi ay hindi mo pwedeng tawag dito, palitan ng tulog sa umaga. So, kailangan kung ano yung nakasanayan mo sa gabi, yun yung i-maintain natin. Iba pa rin yung benepisyo ng tulog sa gabi, Ma'am Sally. Ibang-iba. Meron kasi sa atin, katulad ko, sabi ko, matulog muna ako ng simula alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali para mabawi ko yung hanggang alas 3 kung pag-overtime kagabi. Hindi pala yun effective. Hindi yun dapat. Dapat talaga may sapat kayong tulog sa gabi. Katulad ng binigay ng ating Kabalay na si Hamsi. Okay? At dahil dyan,
Thank you so much again, Kabalay na Hamsi for our HSF and Kabalay na Ri for our IPH. Ngayon ho, dahil ang oras natin ay 11:44 na ho ng umaga, tayo ho ay dadako na sa ating napaka-importanting bahagi ng ating episode ngayong araw na ito for our 151st episode ng ating programang MHS Delivers. We are with our dear Minister, Attorney Hamid Aminuddin Bara para ho pag-usapan natin ang mga takeaways sa isinagawang Human Settlement Study Tour sa bansang Malaysia. Nagbabalik ho ngayon ang ating dear Minister. Nako na, hindi ho natin nakapili ngayon na live dahil mayroon din po siyang ginawang lecture, no? Sa Marawi City na napakahalaga. Subalit talagang in-insert pa rin na yung ating episode ngayong araw na ito. Balikan ho natin, sir. Ayan, okay, ready na ho si Sir Minister para ho pag-usapan natin kung ano nga ba ang mga takeaways, ano yung mga makabuluhang aral, lessons at mga estratehiya na ating nakuha sa ating study tour sa bansang Malaysia. Sir, umpisahan ko na lang po, kamusta ho kayo, sir, after ng ating study tour sa Malaysia? Alhamdulillah. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I think why have we chosen Malaysia? Yeah. We could have chosen other places to go. That's right. But you know, Malaysia is very important sa atin sa Bangsamoro because during the height of the negotiations between the Moro Islamic Liberation Front and the Philippine government, it was Malaysia who facilitated the talks. That's right. At the time, minsan napuputol yung negotiations, but it was Malaysia who worked out na mabalik yung negotiations, and when it was resumed sometime in 2010 or 2011, I was privileged to be a member of the panel on the government side. Nasa government side ako with Justice Marvic Leonin, who is now Justice of the Supreme Court as chairman. And then we work out for the negotiations na nagresulta nung framework agreement at ng comprehensive agreement. So Malaysia is always there. We have a lot to thank Malaysia for what they have done. Secondly, sa mga modern countries ngayon sa mundo, there are two countries which should serve as model for Muslim specialists sa mga minorities. These are Malaysia and Turkey. Kasi itong dalawang bayan na ito, Malaysia at saka Turkey, you find their Islam. Nandun yung Islam. But at the same time, they're able to preserve not only their culture but also make a very vital relationship between Islam and democracy. How they implement democratic principles but not forgetting their Islamic heritage. Yan ang makikita natin sa Turkey at sa Malaysia. So this is the reason why in our choice of country na dapat natin dapat tayo matuto, we choose Malaysia. And possibly baka sa coming years or coming months, baka we'll be given the chance to visit also Turkey. Inshallah. Because Turkey is another country that should serve as model for Muslims, especially sa mga Muslim minorities. Kaya nga that's the reason why we choose Malaysia. Also, Malaysia, sa the way how they run their government, makikita mo yung efficiency, effectivity, at saka yung how they work out for the excellence of the services. Nakita natin yan when we visited all these offices. Very true. Sa Malaysia, one of the things that I have learned from them is yung importance of time. Sa kanila, when you agree on a certain time, talagang that they work out na that they do their job according to the time that they have agreed on. So we are very happy for the trip.
In fact, I would say na very maximized yung trip natin. The first day na dumating kami ng Malaysia, Sally was there, early morning ng Friday. And you had just imagine na we traveled the whole night. Yeah. And then we arrived early in the morning. We have 1 to go to a.m. the hotel. We had to sleep just for a little while. Yeah, a couple of hours. A Fajr prayer and then prepare, because early in the morning we have to meet the department of the housing ministry. Correct. Yung example ng housing nila. Although ang kaibahan, yung housing nila is high rise. Yeah. But at least we are learning na how they choose their beneficiaries, yung levels ng income ng mga beneficiaries, how they work out the efficiency of their work. So we were able to meet them, and then it was something very productive. And after that, we went to the main office of the Ministry of Housing and Local Development. Yes. Yun ang tawag nila sa ministry. Yeah. And we were able, it was a Friday, and they were able to welcome us and then have interactions with them. It was a very productive first day. Yes, sir. First day. Buti lang that day was a Friday, then the following day was a Saturday. Rest day, weekend. walang pasok. So we had a time going to Ginting Highlands, and then Sunday again. Yeah. We had a time going to the Twin Tower and some places in Malaysia, especially for the girls, for their shopping. And so For the girls lang ba? Monday, Tuesday, Wednesday, very busy again, very busy schedule. Correct. We have to first we have to see the Philippine Embassy. We were Correct. invited by the Philippine Embassy, and we That's have right. to agree to the invitation, because ang Philippine Embassy had been very vital, very Yeah, important instrumental. sa negotiations. Every time nung nasa negotiations kami, every time na may problema kami, we run to the embassy, and the embassy was always there to help us. If we had what do you call this? Problems. If we have Needs or meetings, problems, or yes, if we meetings. have press conference, Oh. it will be held in the embassy, Mashallah. live in the Philippines. So that was how the embassy had been working with us. And so we were very happy with the invitation of the ambassador. Yes. In fact, the ambassador was very new. She was only 1 month sa office. Si Maria Ambassador Angela. Maria Angela Ponce. a very cordial and very I think she will be a very successful ambassador in Malaysia. Yeah. She is a very fine lady, also assisted by one of our partners in the negotiations before, si Attorney Johaira Wahab. Yes. And she's working as a political officer in the embassy. And hindi kami iniwanan ni Johaira. Yes, All sir. along our meetings, nandun siya to help us, to Tama. help facilitate our work. And she was very impressed, I was told, with how the ministry is working. She had Mashallah. observed other ministries, but iba daw yung sa ministry natin. Mashallah. She had seen how everyone was very eager to learn. Yeah, correct. Yung team natin was a very forceful team na talagang walang iwanan. Talagang they're all ready to learn. Then from there, pumunta kami sa Putrajaya Corporation. Yeah, that's right. Putrajaya is the new administrative capital of Malaysia. It is like Kuala Lumpur, it is a federal part of the federal territory na having administrative independence from the other states. Na it is a corporation na talagang makita mo yung how they run the administrative organization. Yeah. And also one thing I observe,
some of these key positions are handled by ladies. That's right, sir. Yung director ng Putrajaya Corporation was a lady, and she Yeah. was the one assisted by another lady discussing to us kung anong ginagawa ng Putrajaya. Correct. That's something we see in Malaysia. Talagang makita mo na Women empowerment, sir. ladies are given the chance to administer important positions. Yeah. So we had a good time discussing with her about how Putrajaya is being managed. In fact, we even feel that sana yung Bangsamoro will learn from Putrajaya, especially in the plans of the Bangsamoro for establishing a Bangsamoro Government Center. Kasi yung Putrajaya is really you can see everything there. Yeah, that's right. And then from there, we were able to visit some important buildings ng Putrajaya, yung Masjid Putra, Yes. and other buildings. We had a good time roaming around Yeah. Putrajaya. Yeah. Then from there, we visited a research institute, Yun. yung Kasana Research Institute, also led by a lady, Yeah. si Dr. Soraya Ismail. Yes. And a very intelligent lady discussing us about the work of Khazana, not only as an investment agency but as an agency helping the government. How she is so familiar with the situation of Malaysia, especially in the case of the problems of housing, of development. Talagang makita mo talaga policies, sa yes. knowledge ni Ma'am Soraya. Soraya, how she is knowledgeable about what about her work. And also one thing I realized was that she was telling us she was on vacation. Correct. Nakalip siya, sir. She was on vacation because it was a year end. Yeah, that's So right. I had just have time playing with my grandchildren. Yes, that's but right. because of this invitation, I have to come and break my vacation just for you. Yeah. So that was something we should be very thankful about. Correct. Knowing and learning from people so knowledgeable about their work, especially in the matters of research and investment. Talagang the Khazana Research Institute is indeed a very good institute to learn from. Yes, sir. And then from there, the following day we also went to the University Putra Malaysia. University Putra Malaysia is important to me because my third son, si Hamdi, finished his PhD in physics in that university. Mashallah. And I know how they work very hard. Also, in this one important institute na nabisita namin doon sa Putra University Putra Malaysia, is yes. this yung institute nila, yung they have an institute For architecture, yung yes. kuwan nila, Department of Landscape Yeah. Architecture. Or yung pinakita ni Sally sa kuwan na bahay with Yung timber. with all of us, that was a housing invented by the professors Yeah. in the Department of Landscape Architecture. Yes. Na yung bahay made of wood but very cheap ang kuwan. And very beautiful. In Yes, fact, yes. we were impressed by how it was being done. Correct. So it was only to me personally, naghinayang lang ako kasi hindi nakasama si Gianna. Totoo, sir. Because Gianna is also landscape architecture. Buti Correct. lang nandun si Samantha. Yes. At least May isa ring architect, sir. Sina Engineer Zain at saka Yes. yung mga kasama natin Engineer mga engineers. Milin. At least they are able to learn from it. But sana nandun si Gianna because she is a landscape architecture Yeah, that's right. That's right. architect. So it was in this a very good learning activity. Kaya, in fact, we have agreed with them na we will be having a memorandum of agreement with them. In fact, Yes. when they asked Mashallah.
our team, kung sinong gustong mag-aral sa UPM, everyone was ready to take any courses in Yeah, UPM. correct. So we were encouraging our engineers na baka they can take short courses or even higher degrees, masters and PhDs in UPM, because UPM is a very progressive university in Malaysia. It began as an agricultural university, but That's right. moved into the sciences. In fact, they have more than 1,000 students in the sciences, in physics. Yung anak ko na nakatapos ng physics doon, he was telling me how the people that are working. In fact, yung anak ko na nagtuturo ngayon sa MSU, sometimes may mga projects yung mga estudyante niya in physics na ang problema, wala silang laboratory dito sa MSU. So ang ginagawa niya, he forwards the researches of his students to UPM for further checking by his professors in UPM. It was a very helpful endeavor, tie-up with UPM. And so we hope na si Engineer Zainuddin, our PPD chief, and Attorney Naseha will be able to crop up the memorandum of agreement that we will have with UPM, inshallah. Yes, mashallah. And Professor Rehana Ibrahim is even willing to come over to the Philippines for the signing of the memorandum of agreement. Mashallah. So these are things that we had. Aside from all of these learnings that we had with our trip in Malaysia, we have actually created a deeper bond among the MHST employees during our trip. That's right. Talagang, yes, we are there in the regional office working together, but naging closer yung relationship natin when we this trip. And hopefully, someday, inshallah, more of our employees will be able to give in the chance to do the same travel. Hopefully, we'll be able to go to Turkey and other areas where we'll be able to learn so that we can enhance the MHSD and the improvement or the development of the Bangsamoro government. Thank you so much for the opportunity. Salamat kayo sa inyo. And Happy New Year to all of us. May Allah grant us blessings during this year, and we'll be able to do more travels, inshallah. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napakaraming salamat din ho sa ating Minister, sa inyo, Sir. Minister, for pagbabahagi sa pagbabalik tanaw po sa ating mga naging aktibidades sa Malaysia. Para ho kaming bumalik, Sir, sa Malaysia, kumpleto ho yung ating mga pinuntahan at atin ho mga natutunan sa Malaysia. At yun po naintindihan natin kung bakit pinili ng ating minister ang bansang Malaysia. Para ho doon tayo unang makapunta at matuto ng ating mga takeaways na binanggit ng ating minister. Kasama na rin po doon yung tinatawag nating private financing na ibinahagi rin ho ng ating mga pinuntahan sa Malaysia, and of course yung booming na halal industry in Malaysia na hindi ka matatakot kumain kung saan-saan dahil lahat po ng kanilang mga produkto ay halal, sir, no? Yeah. Pagkain, the mga food gamot. in Malaysia, it's one thing we cannot forget. Yung mga mekos-mekos, sir. Natin po, no? Sa kaya natin. Sir, maraming salamat po sa inyo because you were really the one who conceptualized. Kayo po ang nagplano nitong ating visit sa Malaysia since the start. And syempre ho, ang ating pondo is from your TDIF fund ng ating minister na naging dahilan po kung bakit nagkaroon tayo ng tsansa ng pagkakataon na mabisita ho ang bansang Malaysia at napatibay yung samahan ng bawat isa ho sa atin sa MHSD. And hopefully, according to our minister, one of these days, mas marami po ho makater yung ating
study tour at mapuntahan natin ang bansang Turkey. Inshallah, inshallah. So sir, maraming salamat po sa inyong lahat sir. Ingat po kayo lagi sa inyong mga aktibidades kahit weekend, wala hong weekend sa ating minister dahil nagtatrabaho pa rin ho, walang pahinga sa kanyang opisina para ho for the sake of our service to the Bangsamoro. Sir, thank you so much again. Ang oras po natin ngayon ay alas 12:04 na ho ng tanghali at tayo ho, nako, ang lahat ng sinabi ni Sir malamang doon kukuha ng katanungan. Ang ating kabalay na si Ria para sa kanyang KKK, ang last segment ng ating MHS Delivers. So at this point sir, tayo ho dadako na ho sa ating KKK, ang magic 3 questions ng ating kabalay na si Ria para sa ating mga tagapanood at taga-subaybay para ho manalo magkaroon ng chance ang manalo ng cellphone load, no? Kabalay na Ria, ano ba ang ating magic 3 questions? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh at narito po tayo muli sa segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. That's right. And without further ado, ang ating unang tanong ay Chancharan! sa kanilang 1 week travel sa Malaysia, ano ang inclusive dates na kung kailan sila naroon sa bansang Malaysia, ang ating top management. So, ano yung dates na nandoon sila sa Malaysia? 1 week yun. So, hula-hula na lang ano yung 7 days na yun. Ako, magbasa-basa. Magbasa-basa. Okay. At pakidig sa ating mga naging interview. Okay. Yes, and second question, sa mga nabanggit na katangian ng Malay houses, magbigay lamang ng isa. Isa lang. Naku, ang daming binanggit Yes. kanina. Isa lang ang hinihingi. Okay, and the third question? And the third question is, sa lahat ng lokasyon or mga sites or mga opisina na bisita ng ating top management sa kanilang Malaysia study tour, magbigay lamang ng isa. Isa lang, ang daming binanggit, kompleto yung binigay na mga places na pinuntahan ng ating team sa Malaysia, ng ating minister kanina. Para ako nagbalik tanaw. Parang simula December 21, ako nabanggit ko na wala. Parang bumalik ako doon sa mga ginawa namin na napaka-busy, wala akong pahinga dahil nako, ang dami mong gustong gawin at puntahan when you are in Malaysia. Naka-heels ka buong bakasyon? Naka-heels ako nung sa nung pag-opisina ang aming kaharap, naka-heels, naka-coat, ayun ang aming usapan, so tayo ho ay tumatalima. Yung heels natin ay medyo okay namang ilakad, so okay lang. Kailan ka ba hindi nag-heels ng Sally? And of course, kabalay na rin, bago natin ibigay yung ating proseso at ang numero, we would also like to thank, I'm sure our minister would like to thank our DG, our DM, our directors, our chiefs, ang ating naging tour guide sa ating 1 week na study tour sa Malaysia, si Brother Yong. Maraming salamat sa iyong effective facilitation and management sa grupo, kaya ho naging walang hassle yung ating naging tour sa Malaysia. MashaAllah, alhamdulillah, and of course sa Allah subhanahu wa ta'ala na ginawang posible ang accomplishment natin ng ating study tour. Kabalay na i-continue mo kung saan sila pwede mag-text ng kanilang mga kasagutan. Ang impormasyon para kung saan kayo mag-text ay malalaman natin matapos natin basahin ang ating comment section, which is magsimula kay Ma'am Hamja Mika. Assalamualaikum daw mga Manisa na host. Maso naka-3 taon na tayong hindi nagkita-kita. Totoo yan. Sa kabisihan natin, ako. Kahit magkalapit lang yung office natin. Hindi pa kayo nagsasawa kay Kuya Hamsi. Siya laging kasama ninyo sa mga CLUP. That's right. Okay. Good morning kay Kuya Hamsi. Yeah. May pahapon. And ito pa. We have Kabalay na rin, ito yung best in Kabalay na Hamsari. Basahin mo yung sumusunod na komento natin. Yan ho ang best in Best in Bili. Alhamdulillah. Talaga naman kung sinulit niya ang learning, yung enjoyment sa Malaysia. Sino ba yan, Kabalay na Hamsi? Si Pidi ba to? Si Pidi. Si Sir Abu Said Harudain, ang ating Provincial Director ng Basilan, watching from MHSD of Basilan. Salamat datang Terima kasih. Terima kasih. And he also has relatives in Malaysia. Terima kasih lang natin ko which nakasama thank you. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Hindi salamat is also thank you. Salamat in Tagalog. Tagalog pala yun. Kami ba yun sa kanila salamat datang, parang welcome. And isa pa hong nalaman ko of all the words in Malaysia, pusat
Pusat means center. Parang convention center. Ganon. Ang alam ko, putri, yun ang tinatawag sa akin eh. Ay. Putri Juwairiya. Akala ko putri mandi. Pagkainin ka ba? Okay. Mashallah. And we also have there. Ate Mos ulit, matagal ko na yan pangarap, maka-exercise, maka-less ng kain at timbang, pero hanggang pangarap lang lang. Yeah. Simulan natin this year, Mamos. Let's go! And we have here another part of our team in Malaysia na talaga naman hong tumulong na maging posible ang bawat aktibidad natin, ang bawat pinuntahan natin. Ito nga, bumabalik siya watching from Pacific Express. Wow. From Sir Ajib Diaudin. Naku, yan yung hotel namin. Pacific. Nandun pa rin siya. In Malaysia, Central Market, na katabing-katabi ho ng River of Life sa Kuala Lumpur. Sabi nga ni Brother Yong, huwag kayong umuwi hanggat hindi kayo makapag-picture sa River of Life. Doon nagumpisa ang history, no? So, sana yung picture na Sally? Naroon pa sa, hindi pa na-post. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sir Ajib. We also have here Nurmi Miswari, one of my classmates during my high school days, watching from MBRH, Mother Barangay Rosary Heights. Okay? And ito rin classmate ko nung high school. Alhamdulillah, mapiyagid. Mashallah. Marudin, maraming salamat sa inyo lahat. At sa ating mga viewers na hindi ho nagsawang panoorin tayo, sumusuporta ho sa ating pamamahayag, pagbibigay ng importanteng impormasyon sa ating kapwa Bangsamoro. Kabalay na rin. And from ating text line, we have Sir Brizuela saying, salam mga kabalay, Happy New Year, keep safe always. Happy New Year, everybody. Maligayang bagong taon sa ating lahat. Sana ho itong taon na ito ay magdulot ng kapanatagan, ng kaunlaran, ng kahusayan sa bawat isa ho sa atin, sa bawat pamilya ho, sa Bangsamoro at sa buong bansa, sa buong mundo. At ng kapayapaan sa mga bansahong nasa ilalim ngayon ng wala hong kapanatagan sa ngayon. Kagaya nga ho ng aking belo ngayon. Inshallah, sana ho makamitan natin ang kapayapaan na magtatagal. Kabalay na rin ang ating text line number. Para sa mga nakikinig sa radyo, may suot na watermelon belo po si Ate Sally ngayon. Yeah, that's right. And Okay. with that, para po sa inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa na posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load, ipadala lamang ang inyong sagot sa numerong 0955-799-4778. Kung first time winner kayo, hihingin po namin ang inyong full name, edad, address, trabaho, at SIM network. So, Globe ba kayo? Smart ba kayo? Dito ba kayo? Saan na kayo? Dito ba kayo? Doon ba kayo? And with that... Okay, maraming salamat Kabalay na Ria sa ating KKK. Yun ho ang ating tatlong katanungan na pwede rin pagpilian ng isang tanong lang at sagutin nyo yun. Kapag nauna kayo, first 5 ay magkakaroon kayo ng 100 peso load. That's right. Ako, pang ilang days na yun na megabytes, gigabytes. 7 days. Alam na ni Kabalay na Hamsari. At dahil nga natapos na natin, maraming salamat sir sa lahat ho ng suporta sa ating mga lider sa MHSD. Talaga naman po napakasulit ng ating nakaraang taon, ang 2023. Dahil sa pagtutulungan natin sa ating ministry at sa atin pong pagbibigay ng inspirasyon sa bawat isa sa Ministry of Human Settlements and Development. Dahil dyan, tayo ho ay magpapaalam na sa ating episode ngayong araw na ito, ang ating 151st episode ng ating programang MHS Delivers. Sa ngalan ho ng ating napaka-supportive, napakabait at pagbigay na Minister ng MHSD, Attorney Hamid Aminuddin Bara, at ganun din po ang kanyang mga kaakibat, ang ating Deputy Minister Aldin Asiri, ang ating ever coolest, ever generous, and ever supportive na Director General Esmael Ibrahim, at sa ngalan nina ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Joyria Bintemran Muhammad. At ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Sari Pala, at sa ngalan ng ating mga kasama sa ICS, Sir Ingy, Sir Dato Zaidad, Sir Almas Reyes Ugaw, at sa ating technical staff, Sir Archie, from DXMS, Sir Archie, Sir Rupert, Sir Dennis, Sir Jonathan, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. Maraming salamat Kabalay na Hamsari at Kabalay na Ria. At ito ho ang inyong lingkod, sa Lembay Abdullah na palagi ho nagpapaalala sa atin na gawin natin ang ating bawat gawain gabay
ang ating mga hashtags na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah. With Allah comes all success and guidance. Kami ho ay nagpapaalam na at palagi pa rin nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag